July 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas. Sinabi ng tribunal na napapaloob sa Exclusive Economic Zone o EEZ, pati ng continental shelf ng Pilipinas ang Reed Bank. Base na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Isang paglabag raw sa sovereign rights ng Pilipinas ang anumang pagtutol ng China sa oil at gas exploration sa Reed Bank. Ano ba yung status ng Reed Bank? Atin din ba ito? Yung Reed Bank siguradong atin yan. Kasama yan dun sa na-desisyonan ng tribunal. Kasi ang Reed Bank nandirito, walang isla dyan, walang bato dyan na above water at high tide. Kaya completely submerged siya. So ibig sabihin, exclusive economic zone and continental shelf yan. At sabi ng Sakop tribunal, talaga siya. sa Pilipinas talaga yan. So wala sa Reed Bank, walang issue ng sovereignty or sovereign rights. Talagang sakop siya. Philippine area. Tayo lang dapat ang pwedeng magsabi kung anong pwedeng mangyari dyan. Whether makikinabang sa resources, mangingista, magdi-drill for oil. Pilipinas dapat ang nagdidesisyon dyan. March 2018 ang sabihin ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagsimula na ang pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas tungkol sa joint exploration sa West Philippine Sea, kasama sa mga nabanggit na lugar na posibleng i-explore ang Reed Bank. Right now po, we are still in the process of negotiating with China. Wala pa pong desisyon. Nitong nakaraang linggo, dumating sa Pilipinas si Chinese President Xi Jinping para sa isang state visit sa imbitasyon ni Pangulong Duterte. Bago pa man ang pagbisitang ito ni Chinese President Xi Jinping, kinumpirma na ng DFA ang pagbuo ng isang grupo na pag-aaralan ng isang joint venture ng China at Pilipinas sa Recto Bank. Matagal nang interesado ang China sa Recto Bank na mayaman sa oil at natural gas. Mula dito sa Luneta, didiretso sa Malacanang si Xi Jinping para sa serye ng aktibidad, kabilang na ang pagsaksi sa paglagda ng ilang kasunduan tulad ng loan agreement at kooperasyon sa ilang build project sa Mindanao. Sa kabuuan, 29 na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang pinirmahan, kabilang ang isang Memorandum of Understanding on Oil and Gas Development. Ayon sa DFA, mismo si Secretary Teddy Boy Locsin ang nag-draft ng MOU. Ito raw ang magiging basihan ng anumang pag-uusap sa oil exploration ng dalawang bansa. Basically, it is just an agreement to agree. No? Nagkaintindihan lang na, sige, mag-usap tayo. Parang gano'n. The signing of the MOU, within 12 months, hopefully may masimula na. No? Sabi nga lang, they will endeavor to agree regarding the matter. Nang ilabas na ang kopya ng Memorandum of Understanding o MOU on Cooperation on Oil and Gas Development, muling nagbigay ng reaksyon si Senior Associate Justice Carpio. We did not cede any ground. I have no objection to it. I think the DFA did a good job in protecting our position, and I think it's just an agreement to explore an agreement. Pero para kay GMA resident political analyst Professor Haydarian, ang pagpirma sa isang kasunduan tila pagsang-ayon din daw sa claim ng China. The moment that you sign any documents that says joint exploration, may implicit assumption na nire-recognize mo yung Chinese claim. Therefore, nire-recognize mo yung Chinese 9-dash line. Therefore, kinokontradict mo yung Philippines' own arbitration award. Which doesn't make sense to me. Una-una naman kasi everything has to be agreed upon eh. So hindi naman basta't maanon lang, no? Basta tatanggapin na lang natin. In fact, as the SFA has said, we can actually walk away from the table. Sabi ng eksperto, tanging joint exploration kung saan kapartner ang pribadong kumpanya ang pinapayagan ng saligang batas. Yung assumption ng Constitution, ang kapartner ng Pilipinas will always be a private company, no? Kahit pa siya multinational, it's still a private company na under the control and supervision of the Philippines, subject to our sovereignty, subject to our control and administration. Hindi ganyan pag joint development with another state. Kung titingnan, wala pang nakalagay dito kung paano ang magiging hatian o profit sharing ng dalawang bansa. Hindi pa rin nakalagay kung saan gagawin ang oil and gas exploration. Pero ang tanong, may kakayahan ba ang Pilipinas na magsagawa ng sariling exploration sa Reed Bank? Kaya. With the incumbent policy,
Kaya yan. Wala naman talagang gagastusin yung kasi atin yung mineral, atin yung resources. So, yung investor, siya lang yung magdi-develop nun. Isang halimbawa ng naunang mineral exploration ay ang ginawa sa Malampaya kung saan isang pribadong kumpanya ang namuhunan para makuha ang mineral resources sa northwest ng Palawan. Pero bakit China nga? Kasi marami namang iba pa na pwedeng makapartner. Well, again, ang sinasabi lagi ng Duterte administration, especially during the first and second years, no, ay dahil daw baka girahin tayo ng China. No? So obviously, takot. Ba't tayo papasok sa bagay na dehado naman tayo, hindi ba? Ang ano natin, as the President has said, is always pushing for the national interest, even as we pursue our relationship with China. Pangamba ni na Kapitan Jimuel, saan sila mangingisda sakaling magsimula ang exploration sa Reed Bank? Malaking epekto ho sa lahat ng mga mangingisda kasi ito ang malakas na pinagkukuhanan ng isda ng tao lang ngayon. Kaya pag ito nakuha pa ng China, wala na. Hindi malaman kung anong pagagawing hanap buhay. Kung halimbawa may tatamaan man dito ng livelihood, definitely meron silang ipapalit dito. Plus may mga programa ngayon ng ang BIPAR na talagang uma-assist din. Totoong kailangan natin ng bagong pagkukunan ng oil and mineral resources na pwedeng makuha sa Reed Bank. Malinaw rin na may mga kababayan tayong dito kumukuha ng kanilang kabuhayan sa napakatagal ng panahon. Ganito kahalaga ang Reed Bank para sa mga Pilipino.